You know, good morning. Good morning, morning pa din kahit alas 10 na ng umaga. At ako'y eri pa, naglalakad pa. Nakasakay ako sa tricycle pero hanggang doon lang may tricycle na hanggang doon lang sa doon lang banda. Ayan, pinasakay ako, sabi ko at least konti na lang lalakarin. Okay, at ako naman ay sisilipin ko ang kubo kasi kahapon ay lumakas ng malakas ang ulan. Umulan ng malakas kahapon. So titingnan ko ngayon kung anong itsura ng kubo. Sa ngayon kasi ay hindi pa ako sure kung walang tumutulo doon or ano, o yung ginawa ko bang kanal ay sapat. Hindi ko alam. Pag kulang yung kanal doon sa kabila ng kubo, dadagdagan ko pa. Okay, ano ko, parang nagdidilim. Oh my God, tanghali na kasi. At ako'y tumambay pa sa mga live. Tsaka kumain. Si Lori kasi, ang dalawang ni Del ay ngayon lang ulit nagkaroon ng schedule na late na ang alis. So ngayon lang kami nagkasabay-sabay kumain ng almusal. Kaya hindi muna ako umalis talaga kanina. Para makasabay ko naman paminsan-minsan. Lagi na lang kagabi dumating sila, kahiga na ako, hindi na ako bumangon, pero hindi ko na namalayan sila na kumakain, nakatulog na nga ako. Kaya ayun, ngayong umaga ay di nakaranas ulit akong kumain ng nilutong ulam ni Lori. Siya nagluto ng ulam. Okay, ako lalakad muna. Isang malakas na ulan nga kahapon. Kaya hindi pa ganun kaputik. Isa pa, pag malakas ang ulan, mas lalong hindi maputik ang daan. Ang nakakaputik lalo sa daan, yung matagal na tikatik na ulan. Yung mahinang ulan tapos matagal yun. Lalong nagiging maputik ang daan. Hindi naaanod yung mga malalambot na parte. Pero ayan, nag-i-start na nga na magkaroon ng putik. Although ngayon ay medyo igan na nga dahil alas 10 na. At pansin nyo yung maaraw. Yung maaraw. Although ang langit ay medyo nag-iipon na ng ulap. Pero hindi, manipis pa. Ayan o. Medyo malabo pero may araw. Ito na o. Uy. Ito yung ginawa ko. Ayan o. Halatang naipunan na ng tubig dito. So unti-unti yan ay tataas. At ay bumaba pala yung ano o. Yung isang nakaharang na nakasandal na yero ay bumaba. Buti na lang walang hangin kasi kung may hangin sigurado babagsak yung nakasandal na yero na yan. Wait, baba ko lang tong bag ko. Ang sabi ko isasabit ko lang. Oh my God. Okay. Yan. Sabit muna. Sabi ko ito, ipapasok ko. Nakalimutan ko. Ipapasok ko na pala ito. Okay. And ito ang aking may nahuhulog. Ayan o, mukhang nakikita na yung bunga ng marang. Hindi na yan bunga na yan palagay ko. Kasi ang bulaklak ay hindi makinis. Yung ambaga ano ba yun? Kulubot ang balat. Parang matutuyo. Ganun. Ito ay maano na yun o. Tingnan natin. Pag lumaki yan, di marang yan. Ayan o, yung kanal na ginawa ko. Papunta doon
So hindi ko madiretso na papunta doon sa dulo kasi andito yung drum. So dito din ang punta niyan, ang agos. Okay. So pala dapat idiniretso ko dito ang ano, mamaya. Eto nga pala ay walang alulod. So may tulo dito. Pero at least doon naman ang punta, makaharang yan. Ay nako tita, dami mong alam. At ang ating tanim ay eto ang ayan, may pangatlong dahon na, may unang dahon ng ng pipino. Hindi talaga sumibol ang sigarilyas. Kailangan taniman ng iba yan. Pero ang pipino, ayan okay naman. At ang patola, still the same. Dugyot pa din ang, bakit ito ay, wait lang ha. Dugyot pa din yung isa. Tapos may butas ang dahon. Pero ano pa lang naman yan may tao. Nandito kasi ang mga aso. Kanina tinahulan din ako niyan May tao ba? Wala akong naririnig. Oh my goodness. Pusit kayo mga aso kayo. Sakit kayo talaga ng ulo. Kung hindi manok ang tinitiran nyo. Pati ako tinatakot nyo. Ito nagkaroon na ng daan dito kasi daan ito papunta doon sa kabila. Ewan ko kung nasaan yung mag-asawa, kung pumupunta ba dito o ano. Ay ito nagkakasibol na yung isang patola Napalalim lang siguro ang tanim ni tatay. Ayan sinisibulan na. May isang sibol na. So sana sumibol pa. Ang pipino naman ay sibol lahat Tingnan natin pag sa Sabado siguro titingnan niya ni tatay. Ang papaya naman ay wala pa uling hinog. Ito yung kanal na ginawa ko dito ay mukha namang baka kailangan ko pang palaliman kasi basang basa dito sa gilid. Mukhang umaawas dito. Mukhang kailangan ko pang palaliman ang kanal Kailangan kong magdagdag ng kanal. Dagdag tayo mamaya ng kanal. Dito naman, ako'y nahihinayang dito kasi malinis na, wala pang tanim. Ano kayang magandang gawin ko? Ayoko naman kasing pangunahan si tatay sa pagtatanim kasi baka mamaya nga hindi naman gumanda. Ako magtanim Bakit kasi yung kamay na to ang bantot sa tanim? Mayroon na mga nahihinog na papaya doon sa dulo. Lapit na naman mahinog, medyo naninilaw na naman. Diyos ka pa! Pero ito ang maganda Hahay! Shout out naman dyan sa papaya kong malantad. Ang daming bunga. Thank you papaya. Silipin natin naman ang kailangan limitan ang silip dito kasi baka matakasan ako. Di pa naman. Natatakot ako baka kasi malapit na, malakaba na. Siguro bago mag Saturday ay na yan, hinog na.
Paminta, bumunga ka naman ha. Bumunga ka ha. Dati ang dami mo ng bulaklak. Bakit ngayon nawali? Ilan lang ang nakikita akong bulaklak Dati madami na yan ha. Bumunga ka ha. Sabi ng paminta. Okay. You're the boss. Ayan may bunga Nga lang, ito ay first time bumunga kaya medyo hindi naman napaka-konti pero maliit pa kasi, onti pa lang ang sanga niya. Kaya onti pa lang din ang bunga. Itong kubo hindi ko nabubuksan. Hindi ko binubuksan yung kubo. Itong kulungan ng manok. Hindi ko binubuksan yan. Hama na muna siya. Yun nahulog yung sasandal ko ng ayos saka lalagyan ko ng daan doon. Bumaba yung yero. Lalalimin ko ng kaunti yung kanal dito para maitambak ko din doon. Wait. Correction, hindi pala palalim, paluwang. Medyo pinalapad ko ng kaunti ang kanal kasi sobrang maliit. Ito naman at itatambak ko dun sa hinarangan ko na yun para tumaas ng konti. Kahengal. Wait, tatapusin ko muna to. Ay, ako hinahingal na. Hinahingal na ako. Kakahingal kaya. Pero wait lang, tatapusin ko muna. Diyan muna kayo. Ako'y magtatapos muna nito. Uy, ayan medyo malalim na. Medyo malalim na yung kanal. At, naitambak ko na din dito. Yun tinambak ko dito. Kaya lang, napansin ko ito. Pansin nyo yun Pag lumalim na to, doon dadaan kasi may space doon. Mababa yung maliit na ugat na yun. So, pwede ko namang iusod dito ng kaunti. Try natin ha. Try ko. Wait.
ito. Pwede ko ipalit doon kasi mas mataas to. At saka isa pa yun ay makagamit ko pa sa iba. Oo. Ay. Ayan na. Medyo mas okay na ngayon. Nilagyan ko ng medyo mas mataas doon. Kasi ito ay tsaka manipis ito. So, ayun. Nadagdagan ng kaunti ang tambak. Actually, yung yung kanal doon, pwede pa naman sanang palalimin ng kaunti. Kasi walang alulod yun eh. Pwede pang palalimin, kaya lang abay nakakahiya. Kaya hinihingal na ako. Wait. Ang pawis ko, oh. Grabe. Alisin mo na ang pawis. Alis mo na ang sombrero. Grabe ang pawis ko, oh. Ay. Pero kahit na ganun, na nakakapawis, nakakapagod, nakakatuwa pa rin na makita na may nagagawa ka, diba? Kaysa naman andito ako, ang lagi kong iisipin, nawala yung manok namin, namatay yung aso namin, wala na kaming alaga. Ay Diyos ko, may stress lang ako ng may stress. So walang mas magandang gawin kundi magsimula ka ulit, Tita Aw. So inaantay ko lang na gawa nila ng paraan yung aso. Kapag nakita ko na wala na yung aso dito, doon ako mag-i-start ulit mag-alaga ng manok. Kaya lang, bukod doon sa aso, meron pa rin daw gumagala dito na pusa. Dalawang klase yung pusa, isang kulay gray at saka isang orange na medyo may white daw. Hindi ko pa naman nakikita, pero may mga nagsasabi sa akin dito na meron nga daw gumagalang pusa. Yun ang mahirap. Walang panahon yun eh. Ang sawa kasi pag ganitong tag-ulan lang, pag yung matagal na ulan, lumalabas yan. At pag wala silang nakakain doon sa malapit sa kanilang lungga, lumalabas yan at naghahanap ng kakainin nila. Ang kadalasan niyang nakikita nila ay manok. Pero pag ulan yun, yung matagal na ang ulan, yun, dito naman ay walang alamid, wala akong nakikita. Kasi isa pa rin yun sa nangunguha ng manok, alamid and bayawak. Sabi ni Kuya Nanding, may nakikita din daw ditong bayawak na malaki. Sabi ko sa kanila, dun sa mga lagyan nyo ng trap. Kasi kailangan mahuli yun. Kasi malaki na nga daw. Ay hindi talaga dadami ang manok pag may bayawak din. Dahil para din yung aso, hindi marunong magutom. Hindi katulad ng sawa. Ang sawa pag nakakuha ng manok sa isang linggo, minsan isang dalawang linggo, tahimik yan. Ang bayawak mas mabilis magutom. Mas marami siyang kumain. Kaya ayun, tingnan natin. Sa bagay kahit naman saan kahit nga sa tao hindi nawawalan ng prey. Di ba? Kaya ayun, titingnan natin kung kakayanin pa ulit mag-alaga ng manok, kung magmamanokan pa kami rito. Kasi sobrang nakakapanghinayang kasi dahil talagang isinasama ko, ibinabawas ko sa budget namin yung patukan ng manok. Magkano ang patukan ng manok? 30 plus. Minsan sa isang linggo, nung marami-rami na ang manok, nakaka5 kilo akong patuka.
Kasi marami ding nakikituka dito. Hindi ko naman mabuga yung iba. Pag binugaw ko naman, pati manok namin magsisilayas. Kaya hinahayaan ko na lang. Ay, maraming sisiw. Baka yan yung manok namin. Teka. Maraming sisiw. Kruk, 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 kruk. Kruk, kruk, kruk. Baka yung manok namin ay namisana. Kaya may mga sisiw na. Wait, wait. Titingnan ko muna. Sandali. Biglang tumahimik nung tinawag ko. Nawala. So, tingnan natin kasi kung manok namin yun, uuwi at uuwi yun dito, wag lang nakakulong. Hindi naman siguro. Wait, anong oras na? It's 10:36. So, maya-maya ng konti ako uuwi para baka sakaling uuwi yung manok. Wait lang. Yan o. Oops. Yan o. Ako'y nag-aayos-ayos na. Although, pipilitin ko pa rin may magawa maski pa paano. Pero, kailangan ko kasi nga, kakatapos ko lang mag-live. Kaya lang kailangan kong, kasi umuwi kasi si kuya walang kasama. Nanonood siya lang ng TV doon. Ngayon ay mag-aalas 12 na. Nagpapakain si ate ng mga anak niya sa school. Ay, yan. Although si kuya naman ay bagong kain nung ako'y umalis. Nung umalis ako doon ay mag-aalas 10 na. Bagong kain naman si kuya. Ng kanin at saka ng taho. Kaya busog yun. Ay, ano ba yan? Yan, shoutout sa inyo dyan. Sir Jerry Soy TV, pasensya na po. Late na nung makita ko na nandun kayo sa live. Nung nag-comment kayo ay napindot ko yung yung end. Kaya, pero nakita ko naman na nandun kayo. Nung, ayun nga, hindi ko na mabawi. Sorry po. Yan, maraming salamat po ulit, Sir Jerry Soy TV. Thank you po. Yan. So para pag ako'y aalis na, naka-ready na. Isasara ko lang tong yan yung manok ay nagpuputakan. Kung naalala ko baka yung sisiw namin, yung manok namin ay namisa. Kaya ako pati ay hindi na agad umuwi. Inaantay-antay kung umuwi yung manok. Kasi kung uuwi yung manok na inahin na baka sakaling yun nga yung may sisiw. Bibigyan ko ng patuka sa loob ng kulungan para ikukulong ko doon para safe sila sa mga aso. Kaso hindi umuuwi. Kasi kung yun ay ngayon lang lumabas sa limliman, hindi pa yun makakauwi dahil mahihina pa yung mga sisiw niya. Ang kaso, yun nga, bago yun makauwi, naalala ko talaga. Wait lang ha. Gagawi ako doon. Pupunta ako sa gawi doon. Titingnan ko kung baka sakaling makikita ko yung manok na nandun. Wait, naku, nagpuputakan talaga eh. Sandali. Nagpuputakan doon ng manok. Kaya ako makapunta doon. Mataas masyado ang mga bakod. Ayoko nang tumataas ng ganyan kasi gusto ko pag may padating na tao o anuman, gusto ko kahit nakaupo ako dun sa may kubo, gusto ko nakikita ko. Kaya ayoko nang tumataas ang bakod.
Sabi ni tatay, wag ko daw anuhin, putulin at itatanim daw niya yan. Sabi ko, ang dami naman. E di pwede namang kumuha ng pantanim. Lalapit ako doon sa may bakod doon, sa may kawayan. Susubukan ko kung makakapunta ako doon, tatry ko. Baka masisilip ko yung manok na pumuputak. Wait lang po ha. Ang laki na ng baging. Andito ang mga manok. Sisilipin ko dito. Ayan ang tanim ni tatay na kay Mito. Ayun o, narinig ko yung putak ng manok. Gusto ko lang makita kung alin yung pumuputak na manok at kung alin yung may sisiw. Kasi gusto kong malaman kung yun ba ang aming manok o ano. Ayun, hindi kita dito. Hindi ko kita dito eh. Punta pa ako sa gawi doon. Wait. Eto, nandito na ako sa pinaka malapit na sa tagilid. At dito merong bukas ang bakod. Ayun, narinig ko yung putak ng manok. Bukas ang bakod dito eh. Hindi ko nakikita yung manok. Ayun. Yun ang manok. Pumuputak. Hindi ko nakikita kung mayroon ditong aso o ano. Kasi minsan hindi din naman aso. Minsan ay ayun, nakikita ko yung manok na pagala-gala doon. Paikot-ikot. Minsan kasi may bayawak din dito nang gagaling. Dito kasi dati may mining dyan. Sa kabila nitong ilat na to, sa kabila nito meron pa dyang may lupa na nagmina. Yung alam niyo yung nagmina, naglagawa ng tunnel. Sabi dyan daw nang gagaling yung malaking bayawak. Ayan oh, ikot-ikot yung mukhang inahing manok nga yun oh. Hindi ko masyadong ma-recognize kung yun yung aming manok kasi malayo. Ayun oh, may mga sisiw nga oh. Pero malaki na yung sisiw. Medyo malakas na yung sisiw. Hindi ko makilala kung aming manok yun. Teka. Wala namang alpas na aso dito na kundi yung maiilap naman, hindi yung lalapit sa akin. Hindi pati tao ang inaaway nila, mga manok. Lalapitan ko ng konti. Mukhang walang tao dito. Tatry kong lapitan, makikilala ko yung inahin. Wait lang. Ayun, tahimik na yung manok. Hindi ko masyadong malayo eh. Medyo malayo. Ayokong lumapit masyado doon. Kasi ibang property na to. Baka ako'y mapagkamalan na kung anong ginagawa ko dito. Pero tahimik at wala akong nakikitang aso. Hindi ko nakikita yung mag-iinang aso. Kasi kung yun sila yon, nandyan yan. Hindi ko nakikita. So malamang may ibang prey. May ibang naninila sa kanila. So pwede nga yung bayawak na gagaling dito. Diyan ang gagaling yung bayawak. Nakita ko may sisiw pero hindi ko alam kung marami. Kung ilan pa. Para basta ako may nakitang sisiw na lumabas doon sa may nakabuntod na kahoy. May mano na sisiw doon. Diyos ko po. Pero
Hindi ko sure kung yun nga yung manok namin. Kasi basta ang alam ko naglilimlim yung manok namin sa gawi dito. Ay Diyos ko Lord. Ayun o, nakikita ko doon yung mga aso. Yung mga aso, yung mga anak. Yung anak ng aso nakikita ko may harang na yero, pero paminsan-minsan lumalabas para naglalaro doon. Ay Diyos ko Lord. Hindi tatagal yung mga ano. Ayun o, ayun, nakita ko yung aso o. O ayan na naman o, palapit na naman siya sa mga manok. Ay naku, mukhang yung mga aso nga andyan pala. Mukhang yung mga aso nga o. Ayun yung nanay ba yan? Nanay ba yun ng aso? Ayan o. Naku, Diyos ko po, andito nga yung mga aso o. Wala, hindi tatagal ang sisiw dyan. Paano ba ang gagawin ko? Parang feeling ko kasi yun yung manok namin. Ayan na naman o, unti-unti na naman silang lumalapit. Unti-unti na naman lumalapit yung mga aso o. Ayan na naman o, nagkalatan na naman yung mga aso. Galan, unti-unti na naman lumalapit doon sa mga manok. Ayan, gawan nyo naman ng paraan kasi yung mga aso na yan. O, ayan o, unti-unti na naman lumalapit na naman sila. Hindi ako makalapit kasi hindi na amin to eh. Ayan o, pag pinalibutan nila yung mga manok, ayun, kahit matapang yung nanay, dahil syempre ipagtatanggol niya yung mga anak niya, ikakalat yan sigurado yung mga sisiw, siguradong hindi mawawalan dyan ng Diyos ko po. Nandun yung mga aso. Ayan o, nagkalat. Aso na yan eh, kasi kahit maliliit sila, nasa lahi talaga nila yung maliit. Maliit talaga ang lahi nila. Parang ano ba ang tawag doon? Dwarfism. Maliit talaga yung lahi ng aso. Siguro nakatago yung mga sisiw, kaya wala silang makita. Umiikot, lumilibot talaga sila. Naghahanap talaga. Nangangamoy. Diyos ko Lord. Sana makauwi yung manok namin. Buti pa sana kung may tao dito at pwede kong kausapin na itabi lang yung manok namin o ano eh. Kaso walang tao eh. Wala akong nakikitang tao. Ang hirap ng ganun, titingnan mo lang. Wala kang magawa. Ayun o, pumuputak na naman. Umiikot talaga yung mga aso. Hinahanap nila talaga. Hindi ko naman mapuntahan kasi walang tao. Ayun o. Ayun ang saging o. Malapit na yan kuhanin. Siguro sa Sabado kukuhanin na namin yan. Dami pang gawain din eh. Hindi ko magawa. Ito alangan pa oh. Ganyan ang kinuha ni tatay eh. Kaya ayun. Hindi pa ganun sagad. Siguro mga kahit 2 weeks pa sana eh. Sana ngayon pa lang yun kukuhanin dapat. Pinakuha na ni tatay. Ayun tuloy. Teka. Tulin ko nga itong ano. Ito. Diba? Hindi na yan lalaki. Ano? Talagang nag-aano ang mga aso. May lamok. Wala akong magagawa.
lalo lang akong may stress kung babantayan ko na hindi ko naman magagawa, hindi ko naman matutulungan dahil nandun sa kabilang bakod. Mabuti kung may tao, pwede akong tumawag, magsabi na ayun, titingnan ko yung manok. Kaso wala. Tatakot ako dito sa langka, baka hindi kasi ito maaamoy kasi sarado. Pero nung huli ko namang binuksan yan, mukhang hindi pa naman. Ay nako. Ay, thank you Lord. Ako po ilalabas na. Ayan, nagdidilim na naman ang ulan. At nakasarado na naman. Yun lang naman ang binuksan ko, yung sliding door namin. Itong kubo, yung kulungan ng manok, hindi ko naman yung binuksan. Okay, thank you po sa inyong lahat. Ako ilalabas na kasi na-stress lang ako dito pag narinig ko yung putak ng manok. Lalabas na ako at dito naman sa ay wala pang hinog na santol dito sa mababa. Ito. Ayan ang kaya kong abutin, kaya lang hindi pa naman hinog talaga. Bago pa lamang dumidilaw. Hindi pa yan. Maasim pa yan. Siguro next week. Baka sa Sabado pwede na. Baka na yan. Kasi may madilaw na Ito nga palang punong yun, unti-unti ko yung papatayin. Ang taas hindi naman yan yung puno ang taas, hindi naman yan wala, yan, malambot na puno daw yan, kaya lang sobrang laki ng tumaas siya mabuti. Ang bayabas naman wala pang malaki, wala pang pwede. O konti pati ang bunga ngayon. Hindi katulad dati. Madaming bunga dati. Ngayon unti lang. Etong kakwate hindi ko. Next time na lang. Kailangan ko na unti. Kailangan ko putulin yung kakwate na yun. Nakakasagabal siya sa ibang sa rambutan at saka sa bayabas. Next time. Hindi ako makatigil ng matagal dahil unang-una late na akong nakapunta dito. Pangalawa, walang kasama si kuya. Kaya kailangan ng umuwi. At kailangan magmadali. Hindi naman pala. Shoutout sa inyo dyan. Sir Jerusoy TV, thank you po. And Sir Randy Bautista, shoutout po dyan. Maraming salamat. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit buyoy ako lagi? Thank you po palagi, Sir Randy Bautista. And sa inyo dyan, sa mga nakasupport, maraming salamat. Thank you. At sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyo. Oops. Sa mga silent viewers, thank you. Salamat. Thank you sa mga napapadaan dito sa aking channel. Maraming salamat. Sana po mag-subscribe na kayo ha. And paki-like and share po ng aking video. Ayun naano ko yung putok ng manok na natatakot. Walang tao Ay, tumawal yung aso nakatali. Yung malaking aso nakatali. Ang alpas ay yung maliit na ayun nga, naninila ng mga manok. Gusto po. Ay nako. Sana makuha ko pa yung inahin namin. Ay, thank you Lord. Salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Lalo na po yung mga OFW na natin dyan. At lalong-lalo na yung mga malapit dyan. Yung mismo naan dyan sa Israel at sa Iran. Ayan, ingat. Doble ingat po tayong lahat dyan. Ingat kayo. Ano nga bang pangalan ni Wena? Dito sa YouTube. Yung sumisilip sa akin nasa Israel kasi. Excuse me.
yung pumupunta dito paminsan-minsan sa live ko, si Teacher Weng. Ano nga bang pangalan niya sa YouTube? Sorry, Sir Weng. Nakalimutan ko. Basta ingat ka dyan. Yung last na pinanood ko na reels niya ay lumilipat siya. Naglalakad siya, lilipat siya ng pinag-i-stayan kasi hindi daw safe yung pinag-i-stayan niya. Ayan, basta ingat palagi dyan. And May Rakal, ingat. Ingat dyan. Kahit nawala ka dyan mismo sa Israel, nalapit ka dyan. Kaya ingat. Basta pag nagkaroon ng pagkakataon na makakalabas ka ng bansa, makakalabas ka dyan. Umalis kayo dyan. Total, ang Saudi naman ay hindi damay sa gyera. Hindi mas safe doon. Balikan na lang muna doon. Or kung makakauwi ka ng Pinas, magbakasyon ka muna. Ingat, doble ingat. And pray palagi. Pray na sana matapos na yan. Kung ano man yung pinagkakaguluhan nila dyan, sana maayos na. Okay. At ako po'y mag-e-end na dito kasi ayan papunta na naman ako doon, maglalakad na ako. Kanina pa ako naglalakad actually. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nakasupport, sa mga nakasubaybay sa akin, kung meron man. Maraming salamat. At sa mga kamag-anak ko na nakasupport sa akin, mga kabarangay ko, mga kaibigan ko rito, maraming salamat sa inyo. Bye bye po and God bless. Salamat po ng marami. Ingat po.